Sa Shanghai ngayon, may isang palaisipang tila mas mahirap pa sa paghahanap ng bakanting upuan sa jeep kapag uwian. Nasaan ang mga lalaking sinasabing maayos na mapapangasawa? Ang tinutukoy ay yaong may trabaho, marunong magluto, tumutulong sa bahay, nag-iihersisyo, hindi mahilig sa bisyo, malinis ang ugnayan sa ibang tao, at kumikita ng higit sa 10,000 yuan bawat buwan o humigit kumulang 80,000 piso. Sa papel, para silang kumpletong pakete. Ngunit marami sa kanila ang hindi naghahanap ng kasintahan at tila kusang naglaho sa pamilihan ng pag-aasawa. Sa isang pagtitipon sa Shanghai, puno ang bulwagan ng mga babaeng walang asawa, ngunit ang mga lalaki ay kasing hirap makita ng payong kapag biglang umulan. Umabot pa sa puntong mahigit 10 babae ang maaaring mag-agawan sa iisang lalaking taga-Shanghai. Ilang buwan na ang nakalipas, isang natatanging pagtitipon para sa pag-aasawa ang isinagawa sa lungsod. Ang bayad ng bawat babae ay 600 yuan o halos 4,800 piso, samantalang libre ang mga lalaki. Inakala ng mga kalahok na dadagsa ang mga ito na parang may libreng handaan. Ngunit halos 1,000 babae ang dumalo, habang wala pang 50 lalaki ang sumipot. Hindi lamang ito suliranin ng Shanghai. Nakikita rin ang ganitong kalagayan sa Beijing, Guangzhou, Shenzhen at iba pang malalaking lungsod ng China. May maling hindi pagkakatugma sa bilang at sa uri ng kaparehang hinahanap ng bawat panig at ang katotohanan ay mas mabagsik kaysa sa karaniwang biro tungkol sa pagiging mapili. Ayon sa mga bilang na inilatag sa salaysay, may humigit kumulang 15 milyong lokal na residente sa Shanghai at tinatayang 1.8 milyon sa kanila ang kalalakihan. Kapag nilimitahan sa edad 28 hanggang 35, bumababa ang bilang sa 950,000. Sa mga ito, 500,000 ang hindi pa kasal. Mukhang marami, ngunit dito pumapasok ang makapal na salaan ng mga pamantayan. Kapag hinanap lamang ang lalaking may taas na hindi bababa sa 1.78 metro, sinasabing nasa 80,000 na lamang ang matitira. Kapag kailangan ding nagtapos sa pamantasan, bababa ito sa 40,000. At kung idadagdag ang taunang kita na 400,000 yuan o halos 3.2 milyong piso, ang natitira raw ay nasa 1% lamang, humigit kumulang 400. May mga tumututol sa internet at nagsasabing maaaring ilang libo ang ganitong lalaki, ngunit maliit pa rin iyon kung ihahambing sa dami ng naghahanap. Samantala, makikita sa lungsod ang maraming magaganda, edukado at profesional na babaeng nasa kanilang 30 taon. Ang ilan ay kumikita ng higit sa 100,000 yuan kada taon o humigit kumulang 800,000 piso. Bakit hindi na lamang sila umuwi sa sariling lalawigan? Ayon sa isang lalaki, kapag nasanay ka na sa Shanghai, ang ibang lugar ay maaaring magmukhang napakalayo sa antas ng pamumuhay na nakasanayan mo. Ang presyo ng bahay ay maaaring umabot sa 100,000 hanggang 200,000 yuan bawat metro kwadrado o halos 800,000 hanggang 1.6 milyong piso. Kahit lumang apartment, ilang libong yuan ang buwanang upa. Isang simpleng mangkok ng pansit sa mall ay maaari ring lumampas sa 100 yuan, katumbas ng mahigit 800 piso. Sa lungsod kung saan karaniwan mong nakakasalubong ang mga taong kumikita ng higit sa 1,000,000 yuan sa isang taon, madaling mabago ang sukatan ng kung ano ang normal. Dahil dito, ang pagbabalik sa probinsiya ay maaaring maramdaman ng ilan na parang mula sa palasyo ay biglang pinatulog sa kamalig. Isang tagapayo sa pag-aasawa ang nagbigay ng mapanuyang paliwanag. Kapag matagal kang nagtatrabaho sa tindahan ng mamahaling produkto, maaari mong isipin na bahagi ka rin ng mamahaling paninda. Ang problema, ang makinang na istante ay hindi automatikong nagiging pag-aari mo. May mga babaeng higit 5 taon nang nakatira sa Shanghai na kahit halos walang ipon o may utang pa ay mahigpit pa ring nakakapit sa kaisipang kabilang sila sa mataas na antas ng lungsod. Sa kabilang panig, marami raw lalaki ang tuwirang tumitingin sa sahod, presyo ng bahay at gastos sa pamilya. Kapag hindi nagtugma ang kwenta, tahimik silang umuuwi sa sariling bayan.
Madalas ding banggitin na may humigit kumulang 30 milyong lalaking walang kapareha sa buong China, ngunit marami sa kanila ang nasa mga hindi gaanong maunlad na lugar. Samantala, ang ilang babaeng nasa malalaking lungsod ay walang katulad na presyur na bumili agad ng bahay, sasakyan at maghanda ng malaking halaga para sa kasal. Ang pinakamalaking gastusin nila ay maaring pampaganda, bag at damit mahal, ngunit maliit pa rin kumpara sa ari-arian sa Shanghai. Dahil dito, sinasabi ng salaysay na may ilan na tumatangging magbaba ng pamantayan kahit lumilipas ang panahon. Para sa kanila, ang pakikipagkasundo ay parang pag-amin ng kabiguan. May mga magulang pa raw na naghahanap para sa anak nilang kumikita lamang ng 5,000 yuan bawat buwan o humigit kumulang 40,000 piso, ngunit ang hinihinging lalaki ay kumikita ng 1,000,000 yuan kada taon at may sariling bahay. Hindi nakapagtatakang may mga lalaking mas pinipiling umalis sa pamilihan. Isang lalaking 35 taong gulang ang tumangging pakasalan ng isang 32 taong gulang na babaeng may matatag na trabaho. Ayon sa kanya, may 6 na karaniwang suliranin ang ilang babaeng lampas 30 na nananatiling walang asawa. Una, napakataas ng pamantayan at iniisip nilang kakaunti ang karapat-dapat sa kanila. Ikalawa, nakakapit sila sa dating papuri at tagumpay, kaya mabilis pa ring minamaliit ang hitsura o katayuan ng lalaki. Ikatlo, may usapin sa pagbuo ng pamilya at mga panganib ng mas huling pagbubuntis. Ikaapat, kulang daw sa pakikisama ang katuwiran niya. Kung madaling pakisamahan, maaring matagal nang may pumili. Ikalima, nagiging transaksyon ang pag-ibig. Sa unang pagkikita pa lamang, sinusuri na ang bahay, sasakyan, sahod at pensyon ng mga magulang. Ika-6, laging multo sa silid ang dating kasintahan. Hinahanap sa bagong lalaki ang lahat ng magandang katangian ng nakaraan. Ang tanong niya, kung napaka-perpekto ng dating kasintahan, bakit hindi sila nagkatuluyan? Nang tanungin siya ng mamamahayag kung wala rin ba siyang sariling pagkukulang dahil 35 na siya at wala pa ring asawa, sumagot siya. May lakas daw siyang aminin ang kanyang problema, ngunit handa rin ba ang kabilang panig? Sa ganitong pananaw, ang ilang pagtitipon sa pag-aasawa ay nagiging lugar kung saan inaasahang tutuparin ng lalaki ang mahabang talaan ng kagustuhan ng babae. Ang mayayamang lalaki ay maaaring hindi na pumunta, samantalang ang kapos sa yaman ay walang dahilan upang magbayad ng pamasahe para lamang marinig na hindi sila sapat. May 2 kwentong ibinahagi ang isang kawani ng tanggapan sa pag-aasawa. Una, isang 35 taong gulang na babae ang maingat nilang inihanda para sa pakikipagkita sa isang lalaking taga-Shanghai. Ngunit sa ikalawang pangungusap pa lamang, sinabi ng babae na mainitin ang ulo niya, sinasabi niya agad ang nasa isip, mahina siya sa gawaing bahay, kaya ang lalaki ang dapat gumawa ng lahat. Hindi na halos natapos ng lalaki ang sariling pagpapakilala. Nagdahilan siya at umalis. Ang babae naman ay nagalit at sinabing napakakitid ng isip ng lalaki. Tila ang layunin ng pagkikita ay hindi paghahanap ng kapareha kundi paghahanap ng voluntaryong tagaluto, tagalinis at tagasalo ng sama ng loob. Ikalawa, isang babaeng kumikita ng 8,000 yuan bawat buwan o humigit kumulang 64,000 piso ang dumating na may dalang bag na nagkakahalaga ng ilang 10,000 yuan. Tinanong siya ng lalaki tungkol sa sahod, kayamanan ng pamilya at kung may sarili na siyang bahay. Ang sagot sa huling 2 tanong ay wala. Pagkatapos, sinabi ng lalaki na hindi sila magkatugma. Ipinaliwanag niya ang kwenta, kung 8,000 yuan ang kita, may upa, pagkain, kuryente, tubig, pamasahe at iba pang gastusin, napakaliit ng maiiwan para sa ipon. Kung gayon, paano siya nakabili ng napakamahal na bag? Para sa lalaki, 3 ang posibilidad. Regalo ng ibang tao, binili sa utang o hindi tunay. Ano man ang sagot, hindi siya komportable sa pamumuhay na inuuna ang pagpapakitang tao kaysa katatagan. Bakit umano nawawala sa realidad ang ilang tao? Isang gumagamit ng internet ang nagturo sa kapaligirang panlipunan at sa mga mensaheng paulit-ulit na ibinibigay ng media.
Madalas sabihin na sobra ng 30 milyon ang bilang ng mga lalaki at dapat napakadali para sa babae ang pumili. Ngunit sa malalaking lungsod, tila kabaligtaran ang nangyayari. Isang 34 na taong gulang na propesyonal ang nagsabing hindi naman mataas ang hinihingi niya. Kailangang may rehistro sa Shanghai, may bahay, nagtapos sa mataas na antas, kumikita ng 1 milyong yuan bawat taon o halos 8 milyong piso, guwapo at marunong magluto ng punahin. Sinabi niyang sa telebisyon at mga aklat, laging may taong biglang nagtatagumpay. Kung nagawa ng bida sa serye sa loob ng 40 yugto, bakit hindi rin mangyayari sa tunay na buhay? Ayon sa ilang tagamasid sa industriya, mas mahal ang patalastas na nakatuon sa kababaihan dahil sinasabing mas malaki ang karaniwang paggastos nila kaysa sa kalalakihan. Kaya patuloy silang tinatawag na diyosa, prinsesa o pambihirang nilalang hindi laging dahil sa paghanga, kundi dahil kailangang mabuksan ang pitaka. Inuulit ang mensaheng unahin ang ganda, mamuhunan sa sarili, bumili ng pampaganda, mamahaling bag, yoga, produktong pangkalusugan at maging operasyon sa pagpapaganda. Kasabay nito, itinuturo na ang sukat ng pag-ibig ng lalaki ay kung gaano karaming pera ang ginagastos niya. Kapag matagal itong naririnig, madaling maniwala na kahit lumipas ang kabataan, may pila pa ring mas bata, gwapo at mayamang lalaki sa labas. Sa huli, ipinakilala ang isang lalaking isinilang noong 1992. Nagtatrabaho sa pag-aaring negosyo ng pamahalaan. May taunang kita na mahigit 300,000 yuan o humigit kumulang 2.4 milyong piso at may taas na 1.75 metro. Mahigit 30 beses na siyang nabigo sa pakikipagkita. May malinaw siyang hangganan. Ayaw niya sa babaeng nalululong sa sigarilyo, alak o sugal, labis ang pagkahumaling sa tattoo, mabigat na ayos at pagpapakitang tao, walang ingat sa pananamit at pakikitungo. Inuuna ang alagang hayop kaysa sa kapakanan ng tao sa lahat ng pagkakataon. Puro labis na inayos na larawan ang inilalagay sa internet. Inuubos ang buong sahod buwan-buwan at palaging nakikipagkumpetensya sa iba. Ayaw din niya sa palaging nasa klub sa hating gabi, walang malinaw na hangganan sa pakikitungo sa kapareha ng ibang tao, hindi gumagalang sa sariling magulang at humihingi ng lahat sa lalaki ngunit walang balak mag-ambag sa tahanan. Maraming gumagamit ng internet ang nagsabing pangkaraniwan at makatwiran lamang ang mga hinihingi niya. Ngunit nang ilahad niya ang mga iyon sa isang pagtitipon, sabay-sabay siyang sinabihang karaniwang lalaki lamang, labis ang tiwala sa sarili at dapat tumingin muna sa salamin. Nagtaka maging ang kawani ng tanggapan dahil maraming babaeng naroon ang tila pasok naman sa kanyang mga kondisyon. Kaya nananatili ang tanong, masyado nga bang mataas ang pamantayan ng lalaki o naging magulo na ang paraan ng lipunan sa pagsukat ng halaga ng tao? At marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi kung sino ang mas mapili, kundi kung kailan naging listahan ng ari-arian, taas, edad, sahod at larawan ang isang bagay na dapat sana'y nagsisimula sa paggalang, katapatan at kakayahang bumuo ng buhay na magkasama.